Congressman Report. Mga reklamo at sumbong na natuldukan. Mga problemang agad na solusyonan. Mga kasong binantayan at di tinigilan mula simula hanggang katapusan. Congressman Report. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Okay. Sige, eto good news talaga ito, Idol. Nagpunta pa sila at bumalik dito sa studio. Okay. Andito na si Ma'am Lucrecia Austria at yung anak niya andito na rin, si Jonabel Austria. Ito yung humingi ng tulong sa atin para mapauwi yung kanyang anak na nasa Jeddah, Saudi Arabia. Kailan ito? Kailan nga po ba ito, Ma'am? Kasi hindi ko matandaan. At syempre, yung mga listeners natin, hindi matandaan. 18-19, mga ganun po. Kasi maraming lumalapit. April 18 18-19. or 19. Wow, ang bilis April. Opo. Oh, ano ba ngayon? April 26 na ngayon. 26 po. Dumating po siya noong Friday. Okay. April 19. So, this was 2 weeks ago. Opo, sir. Ayun. Andito pa ako nito, Nins. Parang hindi ko Opo, matanda. nandyan po kayo, sir. Ako po kausap niyo. Okay. Sorry, mama. Kasi ang daming lumalapit sa amin. Naming nakasalan dito At palagi. Araw-araw. parehong ganitong kaso na gusto mo. Halos pare-pareho yung kaso. Gusto makauwi. Okay. So, ma'am, ikinagagalak po namin na makita ho ulit kayo. Opo, ako din po, sir. Okay. At kasama niyo po yung inyong anak na, si Ma'am Jonabel. Opo. And I would assume, pasensya na po kung malimutin na ako. Dami kasing iniisip, sabay-sabay. Hindi, okay lang po. Nakausap ko kayo, Yes, Ma'am po. Jonabel. Opo. Nakausap niyo po ako. Okay. At kayo ay nasa Jeddah noon, gusto makauwi. Opo. At nandito na nga si Ma'am Jonabel. Opo, Magandang hapon po, Ma'am Jonabel. Magandang hapon din po. Ano pong naramdaman nyo? Nandito na kasama niyo na po si Mami. Ano po, sobrang saya po. Sinong sumalubong sa inyo sa airport? Ano pa po kasi, nung paghatid po sa akin sa airport, medyo tense pa po kasi kinukuha pa po may ginakuha pa po silang SIM card na binili ko. Ano raw po yung SIM card? Bakit Kasi wala po akong ikama. Nung pagdating okay. ko po doon, may kumukuha ng gamit ko, hinahanap yung ikama ID ko, wala silang maipakita, tapos kinukuha nila yung SIM card sa akin. Kasi yung SIM card, identification po yun bago ka mag-load. Lalabas yung, pati yung pangalan mo, ma-identify din doon kasi nakapangalan yun doon sa asawa ng amo ko. Ngayon po Sa SIM card na yun? Opo. Okay. Pero nagbayad po ako ng $100 sa kanila. Bakit to kayo kailan magbayad pa? Kasi wala po, naman na kayo sa kanila. hindi po, nung bago po yun. Tapos nung pag-uwi ko po, gusto na po nilang kuhanin. Ayaw ibigay yung gamit ko nung pagpunta ko po ng airport. Ayaw po nila ibigay. Tapos sabi ko, ayaw ko rin ibigay yung SIM ko kasi binayaran ko yun sa kanila. Ba, magaling din to si Jonabel. Kumbaga, exchange, kailangan. Opo. Kaliwaan. Yung ticket ko po, ano po yun, 4 o'clock po yung AM po ng madaling araw yung flight ko. 3:30, nag-aaway pa po kami. Hindi ko talaga ibibigay yun kasi kapag nagka-problema po, sila uli bibili ng ticket. Pero hindi na po ako uwi sa kanila. Sabi ko po, pupunta na ako sa police. Tama. Talaga may presence of mind. Siyempre sa kanyang karanasan, Opo. gagawin Palaban niya. din siya. Palaban na. Opo. So, dahil ho doon, Opo. kayo ho'y napayagan na naman na mag-board ng plane ninyo. Opo. At saka, Anong oras po yung flight nyo? 5 AM po ng madaling araw. Opo. Ilang oras bang biyahe mula Jeddah papunta rito? Ano po may stopover po kami ng Qatar. Pero Sa total, mga ilang oras? nasa 13 hours. Parang sa Amerika din, ano? 13 hours. Tapos may stopover. Opo. Ayun. Sige, ang importante, Opo. kasama nyo na po yung family nyo. Kasi ano rin po, alerto din po sila nung tumawag po yata kayo sa agency, tas yung agency inalerto din po sila. Ayun. Kasi nung time na tinawagan niyo po ako, kinausap po nila ako nung hapon. Ayun. Okay. Opo. At ang dahilan nga ulit si... Oo, pwede po bang yung background nga? Bakit na gusto nyo umuwi? Oo. Pasensya na mama kasi Hindi, ako lang halos po. Kasi every other day may nagreklamo sa amin gusto pumunta po ako makauwi. dito, sabi ko po yung anak ko ay finish contract na ng 2 years. Tapos nung nagpa-extend siya ng 2 months, pumayag kasi ang sabi nung amo, mahal ang ticket. Mahal ang ticket. Ngayon pumayag yung anak ko na magpa-extend. Ngayon, nung extend na nga, pauwi na sabi 13, 14, hindi pa din umuwi. Sabi 19 hanggang gusto pa, katapusan pa ng nitong April. Pinahihirapan naman na siya. Matatanda. Yung parang February end of Opo. finish contract. February na po yung siya ng end of February. contract, Opo, finish contract. Finish contract na siya. Okay. Tapos ang gusto ng amo, ipapa-extend pa ulit. Extend pa ulit. Ayaw na nila. Stop Ayaw na. na. Kasi hindi naman maganda yung treatment. Opo. Opo. At At saka yung pangalawang araw ko po na matatapos na yung ano ko, yung pauwi na po ako. Opo.
ano po, ang tawag nito, parang lalo pa akong pinahirapan, pinagkuskus pa ako ng pinagkuskus. Ako naman siyempre, trabaho, linis. Tinanggalan pa po ako ng tsinelas, tinapon pa. Kaya ang ginawa ko, hindi na ako nagtrabaho ng isang araw. Malupit nga. Opo. Yan ang sinasabi din natin, Nins, karamihan sa mga kababayan nating OFW, ang madalas na nagmumula yung mga reklamo ay itong sa Middle East. Opo. Yung sa mga Asian countries, bibihira Halos wala nga Canada, lalo pa. Talagang itong Middle East talagang kilala. Opo, Pagdating sa nahaharas yung mga OFW. Kaya dapat po malakas ang loob ng mga OFW pagka doon. Kasi Sige, ito maganda. Napag-usapan natin ng OFW. In fact, sa presidential debate, huling Opo. presidential debate, pinag-usapan yung tungkol sa OFW. Anong may advice mo, Ma'am Jonabel, sa mga kababayan natin OFW at doon sa mga nagbabalak na mag-OFW lalo na sa Jeddah o sa Middle East? Dapat po kung alam niyo tama kayo, lumaban kayo. Pag sinaktan kayo, huwag kayo magtrabaho. Ganun lang naman po yun. At saka, lagi po silang may mga setup. Kailangan po maging handa kayo sa mga setup nila. Ano yung setup na yun? Yung parang, isi-set up nila kayo na yung mga pera, yung mga gamit, ganun po. Sinusubukan. Para mapagbintangan. Papainan po kayo. Ginagawa din yan dito ng mga balasubas na amo na kapag gusto mo nang umalis, ayaw pa nilang paalisin ka, isi-set up ka, palalabasin na ikaw yung nagnakaw, sasabihin na, may nakuha akong bag dito, sa pera sa bag mo, at ipapakita sa iyo na wag ka planted yun. So naka-experience ka ng ganun? Kinalkal nga po. Kinalkal. Bago po ako umalis, kinalkalan po nila ako. Tapos lahat po, tinatanong nila ako kung saan ko yun, kinuha yung mga gamit. Ang sabi ko po, sa tuwing maglilinis ako at saka magtatapon kayo ng gamit, hinihingi ko po yan bago ko kuhanin. Ayun, okay. Lahat So ang payo nyo po sa mga gusto maging OFW, mag-ingat dun sa setup. Maging handa po Handa sila lagi. sa mga consequences na daratnan po nila doon. At saka kailangan talaga trabaho, okay lang po yan. Basta maging matapang ka sa mga magiging amo mo. Kasi pag alam nilang sunod ka ng sunod, lalo ka nilang pahihirapan. Ayun. Buti Dapat lumalaban marunong ka rin manindigan. Opo. Yun ang mensahe niya. Kasi sa trabaho naman po, wala naman trabahong hindi mahirap. Kaya nga po nagtatrabaho. Pero alam dapat natin yung limitasyon din natin na yung tinatrabaho natin, may oras din po yun. Okay. Kumusta naman po yung response ng ating mga taga-gobyerno sa Jeddah doon sa mga kababayan natin tulad mo na nagkakaproblema? Kayo ho ba, bagong sagutin yan, nasubukan nyo na ho bang lumapit sa embahada natin o sa polo o anuman ahensya natin gobyerno para sabihin, ito yung kalagayan ko, tulong? Hindi ko po nasubukan na lumapit doon kasi ang nasa akin po telephone number. Wala po akong alam na code. Okay, natawagan mo po yung numerong meron kayo para sa mga ahensya nating gobyerno doon? Hindi po. Kasi po yung pan-telephone number po, wala pong cellphone number. Landline. Opo. Hindi po ako makatawag doon kasi hindi ko alam yung code. May code pa. Okay. Opo. But anyway, sige po, to make it short, ang magandang balita ho rito, nakauwi na po kayo. Nung last time, tayo po nag-uusap lamang sa telepono at gustong-gusto niyo na pong umuwi. Opo. At naiyak pa nga po kayo noon, matatandaan ko na. At si Nanay Lucrecia, ganun din, maluha-luha. Ngayon magkasama na kami ng good news. Okay, Ma'am Lucrecia, ano po masasabi niyo? Ay, ako po'y napakalaking pasalamat po sa inyo sa nagawa niyo pong tulong sa amin. At nakauwi po ng agaran yung anak ko gawa ng parang ako nga nandoon sa Saudi. Gawa ngayon ko naramdaman yung pagod, yung antok, yung lahat ng lakad na ginawa namin nung anak ko ding kasama ko dati. Ay ngayon ko po nararamdaman parang ako pong may jet lag, sabi ko. Ikaw ang na-stress. Ikaw talagang nanay, ano? Ako na jet lag kasi gusto ko ng may stress pa Tapos siya. nung pagdating niya po sa airport, di sa dami-dami nung kasi tatlo po kami, yung dalawang anak ko doon sa kabilang kanto, ako dito, tas yung isang anak ko nandun sa dulo. Ako ang unang nakakita sa kanya. Sabi ko, layo po, layo. Tapos hindi pa namin makawayan. Nakita ko siya nakikiusap doon sa, nagtulak ng gamit niya. Sabi, ingatan at kuya, baka mamaya mabiktima ako ng laglag bala dito. Sabi niya. Hindi, yung laglag bala pa. Papunta ho ng palis ng bansa yung pabalik ko. Walang laglag bala pabalik. Sabi naman niya, hindi magtiwala lang po kayo. Sabi nung nakikita ko po nagtatawag.
Tatawag sana sa cellphone ko. Sige po. Pinituhan po nung anak ko Sa, lalaki. saan po kanyan umuwi? Sa Laguna, Laguna po. po. Laguna. Opo. Saan po sa Laguna? Sa Salamat. Kanlubang po. Kanlubang. Okay. Sige po. Salamat po sa inyong pagtitiwala, Ma'am Salamat Lucrecia. din At po. kami po Salamat din napili po yung sa inyo. puntahan. Opo. At Ma'am Jonabel, welcome back to the Philippines. Salamat po. To our country. Mahal na mahal ka namin. Kasi Kayo po, mga ito, OFW. paborito ko po yung radio station to. Thank you. Thank you. Thank you. Kayo ho mga OFW ang mga tunay na mga bayani. Salamat po. Buhay Thank kayo you mga po. OFW. Buhay kayo. At babalik ka pa ba? Meron ka Sige, pa magandang sana? tanong. Babalik ka May ba? babalik po, pero hindi na po siguro sa Middle East. Ayun. Oh, yan. Good. Saan naman? O sige, saan naman? Sige po, ano ko po yung... Asian countries. Opo. Maganda. Hong Kong, maganda Hong Kong, din eh. ganyan. Hong Kong. Japan. Singapore. Singapore, opo. Yan. Huwag muna Malaysia. Ay, wag mo. Huwag doon. Malaysia may Singapore, okay crackdown daw. doon. Japan, okay. Opo. Di ba? Kasi Hong po, Kong. ngayon po, marami Canada. po. Opo. Okay doon. Sa Middle East, marami pong issue ngayon eh. Oh, tulad ng? Yung, kasi sa ano po namin, may lumalabas sa mga Facebook, yung meron doon na nagkasakit, tapos idinala siya ng amo niya sa hospital. Okay. Inoperahan po yung kanyang appendix. Pagising niya, puro tahi-tahi na po yung tiyan niya tsaka stapler. Ninakaw yung kanyang appendix, yung kanyang internal organ. Tinahi po, hindi po, ginamot siya, pero yung pagkakatahi sa ano niya, tiyan niya, puro stapler. Ay, stapler, ibig sabihin hindi maganda. Opo. Balasubos ang parang pagka-opera. binabura yun. Akala ko yung Internal organ. kinuha Hindi, internal hindi organ niya. naman po ganun. Kaya lang, Para mabenta. tinulungan din, kaya lang siguro hindi siya inantabayanan. Hindi Yung- maayos. yung Opo, pagkagawa. puro po Sige stapler yung mga Well, ano po niya. Sa tulad sinabi ko po, nakakatuwa ho, andito na kayo. At Nins, meron tayo pa sa Ay, syempre, ang bilis ng Action Idol. May higit lang isang linggo. Opo. Si Deputy Administrator Josefino Torres ng OWA. Kayo dyan sa OWA, mabuhay po kayo. Mahal na mahal po kayo dyan sa OWA ng mga kababayan nating OFW. Mabuhay. Salamat po, ma'am. Salamat po. Salamat po. Salamat, sir. Salamat po. Very good news nga talaga. Kaya Good tuwang-tuwa news sila, di ba? Talagang pumunta dito in person, hindi lang sa phone. Seryoso po kami, yung sinasabi namin habang maari, especially pag pinag-usapan natin yung trabahong domestic helper, ang inyong pupuntahan sa Middle East, baka pwede hong ibang bansa na lang. Asian countries. Bibihira kami nakakatanggap ng reklamo. Kung ito ang pagbabasya namin yung programang Wanted sa radyo, bibihira yung may mga inaabuso at inaapi. Oo. At saka yung hindi nasusunod talaga yung kontrata. Normal na lang sa Siguro Middle naman East. kasi magkalapit yung kultura natin eh. So hindi magkakaroon ng culture oo, shock pwede. yung ating mga kababayan. Parehong Asian eh. Di ba? Culture. Magkakalapit-lapit yan. Whereas yun, sa Middle East, Ibang-iba galing, yung di ba? kultura. Oo. Yung sa Muslim, di ba, na kung saan yung mga kababaihan ay second class citizen ang turing na hindi dapat nakikita yung mukha, very conservative, dapat hindi ka nag-aral, hindi ka nagmamaneho, sa bahay ka lang at ikaw ay magsilbi lamang sa naghari-harian ng bahay ng yung hari ng tahanan, siyempre yung lalaki. So ganun siguro ang pananaw nila. So kung ako pong tatanungin, domestic helper po ang inyong pupuntahan sa abroad, wag po siguro sa Middle East. Ibang bansa, Asian countries. Oo, marami namang pwedeng puntahan. Singapore, wala tayong nababalita ng masama. Singapore, oo. Maayos din ang mga kontrata doon. Ang pinakalas lang ata, kontemplasyon. Singapore ba yun? Oo, yun yung Yun lang, floor pinakalas. contemplation. After that, wala issue. na. Oo. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.